Once nag-start ka ng paglo-low carb, isa sa pinakamahirap na gawin yung pag-transition sa every meal, kumakain ka ng kanin into ngayon, bawat meal iniiwasan mo yung kanin. Ang hirap kasi may mga ulam tayo na masarap kainin sa kanin. Yung parang ang hirap kainin kapag papapakin lang. Kaya meron tayong mga rice alternative para dyan. For today's video, gawa tayo ng rice bowl. Papakita ko sa video na ito kung paano ako gumawa ng rice alternative. And as you can see, ang ginagamit ko dito ay cabbage. Iba't iba yung mga gulay na pwede nating gamitin na rice alternative. Mas paborito ko lang talagang ginagamit yung cabbage kasi ito yung pinakamura sa lahat. Pwede mo mabili sa palengke, supermarket, and unlike yung mga iba kasi medyo pricey, gaya ng cauliflower. Pwede rin yung broccoli, kaya lang parehos kasi na mahal yon. Meron ding rice alternative na shirataki rice na pwede ninyong gamitin. And nowadays, meron na yung shirataki na dry rice ha. So, okay na okay yun na gamitin. Kahit kainin nyo yun every meal, walang problema kasi low carb naman yun. Kaya lang ang problema medyo pricey. Kaya dito ko lagi sa cabbage. Ang ginagawa ko lang dito ay bumili ako ng food processor kasi hindi nyo naman kailangan ng food processor para gawin siya or hiwain siya ng maliliit, yung ganito para magmukha siyang rice. Kaya lang hindi kasi ako matyaga na gumamit ng kutsilyo. Nakita nyo naman kanina, 'di ba, nagsa-struggle ako sa paghihiwa ng cabbage. Kaya nag-invest na lang ako sa pagbili ng pinakamurang food processor to na nakita ko sa Orange app yata or sa Blue app. Tapos yun na yung palagi yung ginagamit. Kaya everyday nakakapag cauliflower rice ako hanggat gusto ko. Tapos, basically, sasangag ko lang talaga si cauliflower. Depende sa lasa ng gusto ko. Parang gumagawa lang ako ng fried rice. So, meron lang akong sibuyas at bawang. Kapag nakatamaran ko pa maghiwa ng sibuyas bawang, hindi pa ako naglalagay. Isasangag ko lang din talaga. Tapos, ewan ko kung weird itong step na to. Pero yung pepper, isinasama ko siya sa pagsangag. Hindi naman kasi talaga ako marunong magluto before. Natutulong ako magluto dahil kay panlasang Pinoy. Tapos palagi niyang ginagawa yan. Kaya ginaya ko, nakasanayan ko na tuwing nagigisa ako, sinasama ko sa paggisa yung pepper. So, ewan ko kung tama yun, ewan ko kung mali. Pero nakasanayan ko, so feeling ko masarap siya. Tapos ganyan lang, ihahalo ko lang yung cabbage rice na ginawa ko or yung hiwa-hiwa or food processor na cabbage para maging cabbage rice siya. So, same process lang din kung ang gagamitin nyo is cauliflower o kaya naman broccoli, ganyan din. Also, pwede nyo palang gamitin na substitute din yung sayote. Okay din yun. Nakakatamad lang hiwain kasi basta mahirap siyang hiwain. Kaya, cabbage ako palagi. Ito yung favorite ko talaga. Minsan, naglalagay din ako ng coco aminos. Pero this time, salt lang yung hinalo ko kasi naubusan na ako ng coco aminos. Kung gusto niyo siyang gawin na parang sangag na chow fan, ayun, chow fan style, walang problema. Pero basically, ayan, ganyan lang. Tapos na, sinangag ko lang. Tapos hindi ko gusto yung masyadong basa, yung masyadong overcook, kaya ganyan lang. Saktong crispy lang. Tapos, ipapares ko lang siya sa meat. Pagdating sa meat, hindi ko na naipakita or hindi ko na na-record yung pagluto dito. Pero ano lang to, giniling lang na half na pork tapos half na beef. Tapos sinangag ko lang siya na naglagay ako ng coco aminos, kaya naubos yung coco aminos ko dahil dito. Ginisa ko lang siya sa coco aminos, konting-konting salt and pepper, tapos ayan na, naglagay rin ako ng chilies. Ganun lang siya kadali, yung inuulam ko. Medyo marami lang yung meat kasi naka-OMAD ako. And syempre, kailangan mahabol natin ang ating protein requirement. Kaya, ayan, meron akong itlog, meron akong meat na source ng protein at saka healthy fats. Same with egg for protein and healthy fats. Yung egg ko, niluto ko yan sa butter. Tapos, source naman ng carbohydrates yung ating low-carb rice. And yes, source siya ng carbohydrates pero sobrang konti lang yung carbohydrates na meron siya. Yung nilagay ko pala sa toppings is holy bagel siya na toppings. Okay yun for clean low carb. Tapos yung next na nilagay ko naman is mixed na dried herbs lang. And ayan, hot sauce, syempre. Hindi kumpleto ang aking pagkain kapag walang hot sauce. So, ganito lang kasimple yung mga low carb meal ko. Lalo na kapag yung ulam ko or yung meat ko ay niluto na, alam niyo yon, yung pagkain na masarap talagang ipares sa kanin. Ganito lang yung ginagawa ko para
sa gano'n, hindi ko pa rin nami-miss yung pagkain ng rice.